Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Ana Orsales mula sa CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Praise God, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong araw, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan, kalakasan na amin po naranasan sa araw-araw ng aming buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kayo po ang manguna sa amin, Banal na Espiritu, na maunawaan namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Maraming pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang The Division of the Tribes Between the Two Mountains. Mababasa po natin sa Deuteronomy 27 verse 11 to 13 NIV version. On the same day, Moses commanded the people, "When you have crossed the Jordan, these tribes shall stand on Mount Gerizim to bless the people: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. And these tribes shall stand on Mount Ebal to pronounce curses: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali." Sa ating pong binasa, nahati sa dalawa ang mga tribo na anak ni Jacob noong pagdating nila sa Kanaan. Ang una ay binubuo nila Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin na tumayo sa Mount Gerizim to bless the people. At ang pangalawa naman ay sina Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali na tumayo sa Mount Ebal to curse people na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang pangyayari pong ito ay naganap at mababasa po natin ito sa Joshua 8 verse 32 to 35. Makikita po natin na Joshua showed himself to be a man of the book and Israel a people of the book. Nais po ni Joshua na ipagpatuloy ang pagsunod ng Israel sa Diyos, kung kaya pinangunahan niya ang mga ito upang makapamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Sa atin pong pinag-aaralan, unang nabanggit po ay to bless people. Ang salitang blessing o pagpapala ay mula sa ating Diyos. Maaaring ito ay sa ating spiritual, kalusugan, protection, finances, material, at favor from Him. God can bless us beyond our expectations and in different aspect. Sinabi sa number 6:24 to 26 NIV version, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace." Tunay na kayang-kaya niyang isupply ang lahat ng pangangailangan natin. Philippians 4 verse 19. Kaya niya tayong pagalingin because He is our Jehovah Rapha and He can guide and protects us. Psalm 23. Ikalawa naman po ay to pronounce curses. Ano naman po ang curse o sumpa? Ito po ay salungat sa pagpapala dahil sa maaaring mangyari ay puro kaguluhan, sakuna at kahirapan. Ito po ay nakapanghihina at puno ng pag-alala. Sinabi po sa Galatians 3 verse 10, "Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan." Kaya ang salita ng Diyos ay napakahalaga at marapat lamang na ating pagtuunan ng pansin, pati ang kanyang mga kautusan. Alam ko po, ayaw natin ang magkaroon ng sumpa sa buhay. Bagkus nais natin ay ang pagpapalang mula sa Diyos. Kaya sa ating pong pagtatapos, kung tayo po ang tatanungin, ano po ba ang gusto nating matanggap? Blessings o curse? Sa Tagalog po, pagpapala
o sumpa. Nasa atin po ang desisyon at pagpapasya. Malaya po tayong makapamili. Sinabi sa mga Kawikaan 3 verse 33 MBB, ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ay sarap isipin na sa ating pagsunod sa Diyos may kaakibat itong pagpapala. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng aming napag-aralan ngayong umagang ito. Marami pong salamat dahil natutunan po namin na kami ay matutong sumunod sa inyo, dahil ang pagsunod po namin sa inyo ay may kaakibat na pagpapala at hindi mo kami pababayaan, bagkus pasasaganain mo ang aming buhay at patuloy na pagpapalain ang bawat isa. Kaya marami pong salamat sa umagang ito sa iyong mensahe na ipinagkaloob mo sa amin, at tunay nga po Panginoon na kami po ay handang sumunod sa inyo at maglingkod sa inyo ng aming buong makakaya o Lord, dahil kayo po Panginoon ang aming patnubay at gabay sa araw-araw ng aming buhay. Kaya marami pong salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan mo Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, alas 5:30 ng umaga, para sa atin pong pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga po and God bless us all.